Isang marangyang hapunan, mga kumikinang na kandila, ang paborito kong jazz music na dahan-dahang tumutugtog sa background, at si Lakan, ang asawa kong nakangiti sa akin habang hawak ang aking kamay. Ito ang aming ikalimang anibersaryo at sa loob ng 5 taon, pakiramdam ko ay nasa isang perpektong fairy tale ako. Ngunit may mali. May malamig na simoy ng hangin na dumapos sa aking batok kahit na ang silid kainan ay mainit. Isang kaba ang unti-unting gumapang sa aking dibdib, tulad ng lason na dahan-dahang kumakalat. "Masarap ba, mahal?" tanong ni Lakan. Ngiting-ngiti. Pilit akong ngumiti pabalik. "Oo, mahal. Ang sarap." Ngunit ang bawat kagat ng steak ay parang abo sa aking dila. Ang bawat sip-sip ng alak ay parang lason. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit bigla akong nalulungkot sa pinakamasayang araw namin? Biglang nagring ang cellphone mula ni Lakan. Kinakabahan siyang tumayo. "Excuse me lang, mahal. Importanteng tawag." Lumabas siya ng silid. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng aming perpektong anibersaryo. Napakatahimik. Ang musika lang ang naririnig ko at ang malakas na tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may puwersang humihila sa akin papalapit sa pintuan. Hindi ko intensyong makinig, ngunit ang mga salita ay tumagos sa akin. "Oo, mahal. Oo, sa akin. Mag-ingat ka. Magkita tayo mamaya." "Mahal? Sa akin? Sino?" Biglang nanigas ang buong katawan ko. 1,000,001 tanong ang bumalot sa aking isipan. Ngunit bago pa ako makapagproseso, nakita ko si Lakan sa labas ng balkonahe. Nakayakap siya, hindi sa kung sino, kundi sa pinsan ko. Si Sariwa. Si Sariwa na nakangiti, halos dumikit ang katawan kay Lakan at nagpapahid ng luha sa balikat ng aking asawa. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng tagumpay. Parang isang suntok sa aking sikmura. Ang aking mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang aking perpektong fairy tale ay naging isang bangungot. Napasandal ako sa dingding. Hawak ang aking dibdib na parang may kung anong kumikirot sa loob. Hindi totoo ito. Panaginip lang ito. Ngunit ang sakit ay totoo. Ang pait ng pagtataksil ay totoo. Hindi ko pa lubusang naiintindihan ang nakita ko nang biglang bumukas ang pintuan ng silid kainan. Iniluwal nito si Sariwa na may ngiti sa labi at may hawak na ultrasound picture. "Pasensya na, luntian," anya. Ang kanyang boses ay parang matamis na lason. Hindi ko na matiis. Kailangan kong sabihin sa lahat. Lumapit siya kay Lakan na nakatayo na ngayon sa tabi ko, namumutla. Hinawakan ni Sariwa ang kamay ni Lakan at ipinatong sa kanyang tiyan. Ang ultrasound picture ay nakaharap sa lahat. "Buntis ako," malakakas niyang sabi. At si Lakan ang ama. Isang malakas na tunog ang umaling-awngaw sa buong silid kainan. Hindi ko na malaya na nabitawan ko ang aking hawak na baso na ngayon ay basag sa sahig, kasama ng aking puso. Ang mga mata ni Lakan ay nagtatago ng gulat at takot, ngunit ang mga mata ni Sariwa ay nagliliyab sa tagumpay. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang ilan ay nagulat, ang ilan ay nagagalit. Ngunit ako, nanatili akong tahimik. Nakatingin lamang ako sa kanila, sa aking asawa at sa aking pinsan na ngayoy nagtatago sa likod ng kasinungalingan. Isang mainit na likido ang dumaloy sa aking pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan. Hindi na. Ito ay luha ng galit. Ang pagtataksil na bumalot sa akin. Tiningnan ko si Lakan, diretso sa kanyang mga mata. Sa kabila ng aking pagluha, may isang bagay na nagliyab sa loob ko. Hindi na ako ang dating luntian na tahimik at sunod-sunuran. Hindi na ako ang luntian na mananatiling bulag sa katotohanan. Ang laro, Lakan at Sariwa, ay nagsisimula pa lang. Ang gabi ay parang isang mahabang bangungot na ayaw matapos. Matapos ang eskandalo sa aming anibersaryo, biglang nawala ang lahat ng bisita na parang mga anino
na natunaw sa dilim. Naiwan kaming tatlo sa basag na katahimikan ng silid kainan. Si Lakan, namumutla at balisa. Si Sariwa, na may halong takot at pagtatagumpay sa kanyang mga mata. At ako, na pakiramdam ko ay isang shell na walang laman. Luntian, mahal, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Lakan, lumapit sa akin. Isang matalim na tingin ang ipinukol ko sa kanya. Anong pakinggan, Lakan? Ang mga kasinungalingan mo? Ang pagtataksil mo? O ang katotohanan na may anak ka na sa pinsan ko? Nanatili siyang tahimik. Hindi niya magawang tumingin sa aking mga mata. Wala kang karapatang magsalita, mariing sabi ko. Wala kayong karapatang magsalita sa akin. Bumaling ako kay Sariwa na ngayon ay nakayuko, nagpapanggap na nagsisisi. At ikaw, Sariwa, ang pinsan kong pinagkatiwalaan ko. Ang babaeng itinuring kong kapatid. Ito ba ang pasasalamat mo sa lahat ng kabutihan ko? Napaigtad si Sariwa. Luntian, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Natawa ako. Isang mapait na tawa na halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Ang pagbubuntis mo, hindi sinasadya? Ang pakikipagrelasyon mo sa asawa ko, hindi sinasadya? Gaano ka katanga sa tingin mo sa akin, Sariwa? Hindi niya nasagot. Sa huli, nauwi ang lahat sa gulo. Ang mga salita ay naging sigawan. Ang sigawan ay naging pagbabanta. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bahagi ko na nananatiling kalmado, pinagmamasdan ang bawat galaw at salita nila. Sinusuri, nagtatala. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pinilit ni Lakan na maging normal ang lahat. Naghanda siya ng almusal, nagsalita tungkol sa trabaho, na parang hindi namin kailanman dinanas ang pinakamalaking pagtataksil sa aming buhay. Si Sariwa naman ay lumabas sa kanyang silid na may ngiti sa labi. Nagkunwari na kasama sa hapagkainan. Kumain ka, Luntian, sabi ni Lakan. Sinubuan ako. Tiningnan ko ang kutsara sa kanyang kamay. Ang mga ngiti nila, ang huwad na kapayapaan sa mesa. Ito ang kanilang maskara. Ang maskara ng pagpapanggap. At ako, kailangan ko ring magsuot ng aking sariling maskara. Ang maskara ng pagiging okay. Pilit akong ngumiti at kinain ang subo niya. Salamat, mahal. Ngunit sa loob ko, libo-libong tanong ang bumubulabog. Paano nangyari ito? Kailan nagsimula? Ano ang hindi ko nakita? Bumalik sa aking alaala ang mga nakaraang buwan. Ang pagbabago sa ugali ni Lakan. Ang madalas niyang pag-uwi ng gabi. Ang kanyang mga sekreto sa telepono. Ang madalas na pagbisita ni Sariwa na palaging may dalang ngiti at kwento. Noon, hindi ko pinapansin dahil nagtitiwala ako, dahil mahal ko. Napatayo ako mula sa hapagkainan. Pupunta ako sa spa, sabi ko. Kailangan kong mag-relax. Gusto mong samahan kita? Tanong ni Sariwa na may kahalong pangaasar sa kanyang boses. Umiling ako. Hindi na. Mas gusto kong mapag-isa. Hindi ako pumunta sa spa. Nagmaneho ako papunta sa opisina ni Attorney Laura Santos, ang aking matalik na kaibigan at isa sa pinakamahusay na abogado sa bansa. Alam kong kailangan ko ng tulong, hindi lang para sa diborsyo, kundi para sa katarungan. Luntian, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Laura, nag-aalala, nang makita ang aking magulong hitsura. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon, sa braso ng aking kaibigan, humagulgol ako. Isinalaysay ko ang lahat, ang bawat detalye, ang bawat sakit. Hindi ko akalain na mangyayari ito, Laura. Sabi ko, humihikbi. Binigay ko ang lahat sa kanya, ang lahat. Hinagod ni Laura ang aking likod. Alam kong masakit, Luntian, pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Pagkatapos kong huminahon, tiningnan ako ni Laura ng diretso sa mata. Ano ang gusto mong gawin, Luntian? Hindi ko kailangang mag-isip. Ang galit, ang sakit,
At ang pagtataksil ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Gusto kong malaman ang lahat ng katotohanan, Laura. Ang lahat. At gusto kong ipaglaban ang aking sarili. Hindi na ako ang dating luntian. Ngumiti si Laura. Isang ngiti na puno ng suporta. Sige, simulan natin. Habang nagpaplano kami, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan ako, ngunit sinagot ko pa rin. Hello? Isang boses ng lalaki, bulong-bulong at balot ng misteryo, ang narinig ko. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inaakala mo. Hanapin ang lihim sa balat ng lakan. Biglang naputol ang tawag. Nanigas ako. Hawak ang aking cellphone. Lihim sa balat ng lakan? Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang tumawag? Ang kaba na naramdaman ko kanina ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang pagtataka at pag-asa. Nanginginig ang aking mga kamay nang ibaba ko ang cellphone. Sino yon? At ano ang ibig sabihin ng lihim sa balat ng lakan? Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan tulad ng isang babala, isang puzzle na kailangan kong lutasin. Sino yon, luntian? Tanong ni Laura na napansin ang aking pagkabigla. Hindi ko alam, bulong ko. Isang anonymous call. Sinabi niya na mas masakit ang katotohanan kaysa sa akala ko at hanapin ko ang lihim sa balat ng lakan. Nag-iisip si Laura. Lihim sa balat ng lakan? That's quite cryptic. May naaalala ka ba na konektado sa balat ni lakan? Scars? Medical history? Nagsimulang magbalik ang aking mga alaala. Si lakan, noong bata pa kami, ay may isang malaking peklat sa kanyang likod. Isang aksidente noong kabataan niya na halos ikamatay ni siya. Ngunit bukod doon, wala na. May peklat siya sa likod, Laura. Sabi ko, aksidente noong bata pa siya, pero hindi ko alam kung may iba pa. Anong klaseng aksidente? Tanong na niya. Hindi niya sinasabi ng detalyado. Basta nahulog daw siya at nagkaroon ng internal injuries. Matagal siyang nagpagaling sa ospital. Biglang lumiwanag ang mukha ni Laura. Internal injuries, hospitalization, luntian, baka nandoon ang sagot. Ang kanyang medical records. Isang mabilis na tibok ang naramdaman ko sa aking puso. Ito ba ang susi? Ang lihim na kailangan kong malaman. Paano natin makukuha ang mga records niya? Tanong ko. Personal na impormasyon yan. Hindi madali, pero hindi imposible. Sagot ni Laura. May mga kontak ako sa ilang ospital. Kung alam natin ang pangalan ng ospital at ang taon, mas mapapabilis natin. Sinubukan kong alalahanin. Naalala ko na minsan ninyang nabanggit ang St. Jude Medical Center bilang ospital na pinagalingan niya. At ang taon, dapat ay mga panahon pa na magkababata kami bago pa kami maging magkasintahan. St. Jude Medical Center, mga bandang grade school kami, sabi ko. Dapat ay nandoon pa ang records niya. Mabilis na kumilos si Laura. Sa loob ng ilang araw, gamit ang kanyang koneksyon, nagawa niyang makakuha ng kopya ng lumang medical records ni Lakan. Ang bawat pahina ay pinagmasdan ko ng maingat. Ang aking puso ay lumulundag sa bawat salita. And then, I saw it. Sa isang report mula sa isang espesyalista, nakasulat ang mga salitang ito. Due to severe testicular trauma caused by the accident, the patient, Lacan de la Cruz, is diagnosed with irreversible azoospermia, rendering him permanently infertile. Irreversible azoospermia, permanently infertile. Ang mga salitang yon ay parang isang martilyo na humampas sa aking ulo. Hindi ako makahinga. Ang dugo sa aking ugat ay tila nagyelo. Permanenteng baog, si Lakan. Tiningnan ko ang papel, pagkatapos ay tiningnan ko si Laura. Ang aking mga mata ay puno ng pagkabigla, galit, at isang kakaibang uri ng pang-aawa. Laura, hindi ko masabi ang mga salita. Ipinakita ko sa kanya ang bahagi ng report. Binasa ni Laura.
Ang kanyang mukha ay nagpakita rin ng matinding pagkabigla. Ibig sabihin, ibig sabihin, hindi niya kayang magkaanak. Tumango ako. Ang aking lalamunan ay bara. Kung ganoon, patuloy ni Laura, ang kanyang tinig ay lumakas. Ang pagbubuntis ni Sariwa ay imposible. Hindi siya ang ama. Doon, sa gitna ng opisina ni Laura, na may hawak na lumang medical record, lumiwanag ang lahat. Ang pagtataksil ay hindi lang sa akin. Pagtataksil din iyon kay Lakan. Si Sariwa, ang pinsan ko, ay hindi lamang kumuha ng aking asawa, kundi niloloko din niya si Lakan gamit ang isang kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang galit na naramdaman ko ay hindi para kay Lakan. Ito ay para kay Sariwa. Sa kanyang kalupitan, sa kanyang kasinungalingan. Isang ngiti ang unti-unting lumabas sa aking mga labi. Hindi itong ngiti ng kaligayahan, kundi ngiti ng determinasyon. Isang ngiti na puno ng kapangyarihan. Sariwa, Lakan, bulong ko. Ang aking mga mata ay nagniningas. Maghanda kayo. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Ito ang aking huling laro at handa akong gawin ang lahat para manalo. Ang pagtuklas na baog si Lakan ay parang bombang sumabog sa aking isipan. Ngunit sa halip na durugin ako, nagbigay ito sa akin ng panibagong lakas. Ang galit ko kay Sariwa ay umabot sa sukdulan. Isang babaeng handang ipagpanggap ang isang anak para sa sarili niyang ambisyon. At si Lakan, isang bulag na biktima ng kanyang sariling kasalanan at kahinaan. Kailangan nating malaman kung gaano kalalim ang butas na ito. Luntian, sabi ni Laura na nakatingin sa akin ng may paghanga. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa kasal. May kasinungalingan sa likod ng pagbubuntis. At kung tama ang hinala ko, mas malaki pa dyan ang problema. Sumang-ayon ako. Ang tawag na natanggap ko na nagsasabing may mga mas malaking tao sa likod nito ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Hindi lang ito tungkol sa personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa paglalantad ng isang sistema ng kasinungalingan. Sa tulong ni Laura, nagsimula kaming maghukay sa mga pinansyal ni Lakan. Hindi madali. Si Lakan ay isang CEO ng isang malaking kumpanya at ang kanyang mga transaksyon ay komplikado. Ngunit meron akong kalamangan. Kilala ko si Lakan at kilala ko ang kanyang mga ugali. Naalala ko ang kanyang pagkahilig sa sugal, ang kanyang mga investment na palaging bigo, at ang kanyang labis na paggastos sa mga mamahaling bagay na hindi naman talaga kailangan. Noon, akala ko ay mga simpleng pagkakamali lamang iyon ng isang negosyante. Ngayon, nakikita ko ang mga ito bilang mga pulang bandila. Nagsimula kaming suriin ang mga bank accounts ni Lakan, ang mga papeles ng kanyang kumpanya, at maging ang kanyang mga resibo sa credit card. Nakakita kami ng mga transaksyon na hindi tugma sa kanyang deklaradong kita. Mga biglaang paglipat ng pera sa mga offshore accounts, mga donasyon sa mga charity na hindi naman kilala. At ang mas nakakagulat, may mga transaksyong konektado sa pamilya ni Sariwa. Luntian, tingnan mo ito, sabi ni Laura. Ipinapakita ang isang bank statement. May regular na malaking halaga ng pera na inililipat mula sa account ni Lakan patungo sa isang kumpanyang pag-aari ng tiyuhin ni Sariwa. At ito, mayroon din siyang maraming utang sa isang underground casino. Ang bawat bagong pagtuklas ay parang matalim na kutsilyo na bumaon sa aking puso. Hindi lang siya nambababae. Nagnanakaw din siya. Ginagamit niya ang aming pera, ang pera ng kumpanya, para sa kanyang bisyo at para pondohan ang pamilya ng kanyang kabit. Isang gabi, habang nag-isa ako sa aming bahay, napatingin ako sa aming family photo. Ang ngiti ni Lakan ay parang isang maskara ngayon. Naalala ko ang mga panahon na nagtitiwala ako sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang aking buong savings
para sa kanyang negosyo. Umaasa na ito ay para sa aming kinabukasan. Ang lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko na napigilan ang aking galit. Ang mga kamay ko ay nanginginig at ang aking mga mata ay unti-unting lumabo sa luha. Ang mga luha ay hindi na para sa kalungkutan, kundi para sa puot at sa pagkadismaya. Paano ako naging ganoon kamanhid? Paano ko hindi nakita ang lahat ng ito? Ngunit sa gitna ng aking galit, may isang boses sa loob ko na bumulong. Huwag kang bibigay, Luntian. Hindi ito katapusan. Ito ay simula ng paglaban. Mas lalo akong nagkaroon ng determinasyon. Kung dati, ang aking motibo ay personal na paghihiganti. Ngayon, ito ay para sa katarungan. Para sa lahat ng pinagsamahan namin. Para sa aking dignidad. Habang iniisa-isa ko ang mga papeles, nakita ko ang isang lihim na email account ni Lacan. Sa loob nito, may mga komunikasyon siya sa isang abogado. Nagpaplano ng paraan para maisalin ang ilang ari-arian sa ibang pangalan. At ang pinaka-nakakagulat, ang planong ipasa ang kontrol ng kumpanya sa tiyuhin ni Sariwa sa oras na maisagawa ang pagbubuntis. Isang malaking scheme. Ito ay hindi lang pagtataksil. Ito ay isang grand theft. Biglang nagring ang aking cellphone. Unknown number muli. Nag-alinlangan ako, ngunit sinagot ko. Alam ko ang ginagawa mo, sabi ng boses. Ngayon ay mas malinaw at may awtoridad. Hindi ito ang parehong boses mula sa unang tawag. Hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Luntian. May mga mas malaking tao sa likod nito. At kung hindi ka titigil, siguradong malalagot ka. Naputol ang tawag. Napahawak ako sa aking dibdib. Sino ang mga mas malaking tao? May mas malalim pa ba sa lahat ng ito? Ang aking mga daliri ay humawak sa lumang family photo. Ang nangiti ni Lacan. Ang ngiti ni Sariwa. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang banta sa telepono ay hindi nagpatigil sa akin. Bagkus, nagbigay ito ng panibagong apoy sa aking dibdib. Kung may mas malaking tao sa likod ng lahat ng ito, kung mas malalim ang kanilang katiwalian, mas lalo kong kailangan itong ilantad. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa katarungan. Laura, may banta sa akin. Sabi ko, isinasalaysay ang tawag. Kinabahan si Laura. Luntian, mag-ingat ka. Kung may mga koneksyon sila, maaaring delikado ito. Huwag kang mag-alala. Sagot ko, ang aking tinig ay matatag. Hindi na ako natatakot. Kailangan lang nating maging mas matalino. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapatunay na ang pagbubuntis ni Sariwa ay peke. Alam kong baog si Lacan, ngunit kailangan ko ng ebidensya para patunayan na sinasadya ni Sariwa ang panloloko. Sa tulong ng isang pribadong investigador na nire-rekomenda ni Laura, sinimulan kong subaybayan si Sariwa. Ang investigador ay isang matandang babae na may matatalim na mata at matalas na utak. Si Ginang Elena. Madalas siyang lumalabas mag-isa, sabi ni Ginang Elena sa kanyang unang report. At laging may dalang malalaking bag. Hindi siya mukhang isang babaeng maingat sa kanyang pagbubuntis. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ginang Elena. Luntian, nakita ko siya. May kasama siyang lalaki, hindi si Lacan. Agad akong nagmaneho papunta sa lokasyon na ibinigay ni Ginang Elena. Nakita ko si Sariwa, nakaupo sa isang coffee shop, kaharap ang isang lalaki na hindi ko kilala. Ang lalaki ay may matipuno ang katawan at may madilim na mukha. Ang kanilang pag-uusap ay seryoso. Inutusan ko si Ginang Elena na kuhanan sila ng litrato at i-record ang kanilang pag-uusap kung posible. Pagkalipas ng ilang araw, may hawak na akong ebidensya. Ang lalaking ito ay si Marco, paliwanag ni Ginang Elena. Dating kasintahan ni Sariwa noong nasa probinsya pa sila. May nakuha akong recording ng kanilang usapan, nakakapinsala.
Pinatugtog ni Ginang Elena ang recording. Sariwa, kailangan nating bilisan, Marco, bago pa mahuli ang lahat. Marco, huwag kang mag-alala. Magaling ang gawa ko. Sigurado ako na maniniwala sila Kan. Sariwa, pero paano kung malaman ni Luntian? Kailangan na nating palitan ng ultrasound. Marco, hindi niya malalaman. Basta sundin mo lang ang plano. Ang mahalaga, makuha natin ang pera ni Lakan. Pagkarinig ko sa recording, nanindig ang aking mga balahibo. Nagpalitan ng ultrasound. Ang ibig sabihin, ang ultrasound picture na ipinakita ni Sariwa sa lahat ay peke. Isang matinding panloloko. Kailangan natin ng DNA test, Luntian. Sabi ni Ginang Elena. Kahit anong paraan, para malaman kung sino talaga ang ama ng dinadala niya, kung totoong ang dinadala niya. Kung totoong ang dinadala niya? Ulit ko, may kakaibang kaba. Sa loob ng sumunod na linggo, ginamit ni Ginang Elena ang lahat ng kanyang koneksyon. Nakuha niya ang ilang sample mula kay Marco at sa isang mapanlinlang na paraan, nakuha rin niya ang ilang sample mula kay Sariwa. Sa tulong ng isang discrete laboratory, nagkaroon kami ng resulta. Ang resulta ay dumating sa isang selyadong sobre. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Laura ay nasa tabi ko. Tahimik na naghihintay. Nabasa ko ang unang linya. DNA analysis confirms that Marco is the biological father of the child indicated in the provided samples. Isang mabigat na hininga ang aking pinakawalan. Ang kaunting pagdududa na natitira sa akin ay biglang nawala. Totoo nga, si Marco ang ama. Si Sariwa ay nagpapanggap lamang. Ngunit may isa pang papel sa sobre. Binuksan ko ito. Further medical examination of Sariwa de la Cruz indicates that she is not currently pregnant. Ang mga salitang iyon ay parang malakas na sampal sa aking mukha. Hindi siya buntis! Hindi siya buntis! Ang lahat ay isang malaking, detalyadong panloloko. Walang anak, walang pagbubuntis. Puro kasinungalingan. Tiningnan ko si Laura. Ang aking mga mata ay nagniningas, hindi sa galit, kundi sa isang kakaibang uri ng lamig. Ang lahat ng emosyon ay biglang nawala. Ang sakit, ang puot, ang kalungkutan. Pinalitan ito ng isang matalim na pagkaunawa. Sariwa, Lakan, bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Napakahusay mo, pero mas mahusay ako. Sa sandaling iyon, naririnig kong bumukas ang pinto ng opisina ni Laura. Tumayo ako. Hawak ang mga dokumento. Nakita ko si Sariwa. Nakangiti, nakatingin sa akin. Ano ang ginagawa mo, pinsan? Tanong niya. Ang kanyang ngangiti ay puno ng pagtatagumpay. Nakalimutan mo ba na may inaalagaan akong sarili kong treasure ngayon? Diretso akong tumingin sa kanya. Isang matalim na tingin na halos hindi niya makita. Ang aking ngangiti ay hindi umabot sa aking mga mata. Oo, Sariwa. Alam ko. At alam ko rin na ang treasure mo ay hindi kasing totoo ng akala mo. Ang mukha ni Sariwa ay nagulantang sa aking sinabi. Ang kanyang-kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay takot. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang galing niyang magpanggap. Ano ang ibig mong sabihin, Luntian? Tanong niya. Ang kanyang boses ay pilit na kalmado, ngunit may nanginginig na tono. Huwag kang mag-imbento. Buntis ako sa asawa mo at hindi mo ito matatanggap kaya ka nagiging ganyan. Ngumiti ako. Isang nangiti na alam kong nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na katapusan. Kung saan-saan ka pa kailangang maghanap ng ama, sariwa-yewa. Kahit sa kaibigan mong si Marco. Nakakahiya, di ba? Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Naging putla ang kanyang mukha. Paano mo nalaman si Marco? Pinsan mo ako, Sariwa. Sagot ko, ang aking tinig ay malamig. Akala ko ba kilala natin ang isa't isa ng lubusan? Nyug-yug niya ang kanyang ulo. Nagsisinungaling ka. Walang Marco. Walang...
Hindi ako. Talaga ba? Hinagis ko sa mesa ang mga litrato niya at ni Marco, kasama ang kopya ng DNA test at ang medical report na nagsasabing hindi siya buntis. Ang ganda ng gawa ninyo. Napakahusay na plano. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang lumalabas na salita. Ngayon, kung tapos na tayo sa laro-laro ninyo, aalis na ako. Sabi ko, kinuha ang aking bag. Marami pa akong kailangang ayusin, pero huwag kang mag-alala, Sariwa. Magkikita pa tayo ulit sa tamang panahon. Lumabas ako ng opisina ni Laura. Iniwan si Sariwa na nakatayo doon, tuliro at nanginginig. Alam kong magsisimula na ang totoong laro. Alam kong hindi siya mananahimik. Kinabukasan, naging ibang-iba ang trato sa akin ni Sariwa. Hindi na siya nagpapanggap na mabait. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkamuhi. Sinusubukan niya akong pahirapan sa maliliit na paraan. Halimbawa, sinisira niya ang aking mga gamit, sinisiraan ako sa mga katulong, at madalas ay sinasadya niyang bumangga sa akin sa hallway. Ngunit ang lahat ng ito ay parang insekto lamang sa akin. Hawak ko ang lahat ng trumpo. Hindi ko siya pinansin, nagpatuloy lang ako sa aking buhay, sa pag-aayos ng aking mga papeles at pagpaplano sa tulong ni Laura. Sila ka naman ay naging mas abala sa trabaho o ganoon ang kanyang sinasabi. Pakiramdam ko ay umiiwas siya sa akin. May kung anong nararamdaman na hindi niya masabi. Alam ko na may nagtatanim na ng duda sa kanyang isipan at yun ay si Sariwa. Isang gabi, habang nag-isa ako sa silid kainan, narinig kong nag-uusap sina Lakan at Sariwa sa balkonahe. Lumapit ako ng dahan-dahan, hindi para makinig, kundi para kumpirmahin ang aking hinala. Hindi ko alam kung bakit ako natatakot kay Luntian, Lakan, sabi ni Sariwa. Bigla siyang nagbago. Pakiramdam ko ay may alam siya. Imposible, Sariwa, sagot ni Lakan. Wala siyang alam. Hindi siya ganoon katalino. Pero ang paraan ng kanyang pagtingin sa akin, parang alam niya ang lahat. Natawa si Lakan. Huwag kang mag-alala. Kung may alam man siya, hindi niya tayo kayang galawin. Hawak natin siya sa leeg. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamilya. Nanigas ako. Reputasyon, pamilya, may hawak din sila sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Kinabukasan, muling nag-ring ang aking cellphone. Unknown number muli. Pero sa pagkakataong ito, sinagot ko agad. Alam ko ang ginagawa mo. Sabi ng boses, ngayon ay may halong pambabanta. Huminto ka na o malalagot ka. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. At sino naman kayo? Matapang kong tanong. Hindi na mahalaga kung sino kami. Ang mahalaga, alam namin kung nasaan ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong ina, ang iyong kapatid. Isang tawag lang at maaaring mangyari ang masama sa kanila. Nawasak ang aking puso. Nanginginig ang aking mga kamay. Pamilya ko? Hindi ko kayang manganib ang aking pamilya. Ito ang aking kahinaan. Tiningnan ko ang kamera na nakalagay sa sulok ng aming silid. Hindi ko ito napansin noon. Ngunit ngayon, malinaw kong nakita. May nagbabantay sa akin. May nagbabantay sa bawat galaw ko. Ngunit kahit na natatakot ako, hindi ko maibigay ang aking paglaban. Ang aking mga mahal sa buhay ay ang aking inspirasyon. Para sa kanila, kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong manalo. Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng kapait-paitan at determinasyon. Hindi ninyo ako kayang patigilin. Ang banta sa aking pamilya ay bumalot sa akin ng matinding takot, ngunit hindi nito natunaw ang aking determinasyon. Bagkus, nagbigay ito sa akin ng panibagong dahilan para lumaban, para sa kanila, para sa aking sarili, para sa katotohanan. Laura, kailangan nating maging doble ingat.
Sabi ko, isinasalaysay ang banta sa aking ina at kapatid. Hindi lang pera ang gusto nila, gusto din nilang durugin ako. Kinabahan si Laura. Luntian, ito na ang huling pagsubok. Dapat tayong maging mas matalino kaysa sa kanila. Hindi tayo pwedeng magkamali. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang pag-atake. Hindi na sila nagtago. Una, sinubukan nila Khan na na-freeze ang lahat ng aking bank accounts. Inakusahan ako ng pagnanakaw ng pera sa kumpanya. Ngunit dahil sa mga prenuptial agreement at sa tulong ni Laura, nabigo sila. Ngunit ang pangalan ko ay nadungisan na sa mga news reports. Mrs. Luntian de la Cruz, inakusahan ng pagnanakaw sa sariling kumpanya ng asawa. Ang headline sa isang tabloid, ang mga tao sa aming social circle, ang mga kaibigan namin, ay nagsimulang lumayo sa akin. Ang mga tawag ay tumigil. Ang mga imbitasyon ay hindi na dumarating. Ang aking mundo ay tila lumiliit, nababalot ng paghuhusga. Hindi pa natatapos doon. Si Sariwa, na may halong paghihiganti sa kanyang mga mata, ay gumamit ng social media at mga tabloid para siraan ako. Ibinida niya ang kanyang kalagayan bilang isang buntis na biktima ng isang selosang asawa at pinalabas niya na ako ang kontrabida. Ang kasal ko kay Lakan ay isang pagkakamali, sabi niya sa isang panayam. Isang kasalanan na pinagsisisihan ko. Pero ang anak na ito ang magiging liwanag sa aking buhay. Ang mga komento sa social media ay brutal. Serves her right. Kawawang Sariwa. Ang ganda ni Sariwa. Dapat siya na lang ang pinakasalan ni Lakan. Isang umaga, habang naglalakad ako sa labas, may mga babaeng nagbubulungan at nagpaparinig. Ayan na yung mga aagaw. Dapat lang sa kanya yan. Hindi ko sila pinansin, ngunit ang bawat salita ay parang matalim na tinik na tumutusok sa aking puso. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa ay lumalabas. Pakiramdam ko ay isang barko na lumulubog sa gitna ng malawak na karagatan, walang kasama. Ang lahat ng aking pinaniwalaan ay gumuho. Ang aking reputasyon, ang aking mga kaibigan, ang aking perfect life. Lahat ay naglaho. Lumapit sa akin si Lakan na may halong awa at pagtatagumpay sa kanyang mga mata. Luntian, sumuko ka na. Wala ka ng kalaban-laban. Ibibigay ko pa rin ang share mo kung pipirmahan mo ang papeles ng diborsyo. Tiningnan ko siya. Ang kanyang muka ay puno ng kasinungalingan. Huwag kang magkunwari na nagmamalasakit, Lakan. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Tingnan mo ang sarili mo. Patuloy niya. Wala ka nang natira. Ang lahat ay kalaban mo na. Hindi mo na kami kayang talunin. Sa isang sandali, halos maniwala ako sa kanya. Halos bumigay ako. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay bumalot sa akin. Ngunit nang makita ko ang mga ngiti nila ni Sariwa na nakatayo sa likod niya, naramdaman ko ang isang bahagi ko na lumaban. Napaatras ako. Huminga ng malalim. Hindi ako susuko, Lakan. Hindi ako. Hindi pa tapos ang laban. Kung ganoon, sabi ni Lakan, ikaw ang mawawalan. Sa gabing iyon, nag-iisa ako sa madilim na silid. Ang mga bintana ay nagpapakita ng aking refleksyon. Isang babaeng puno ng sugat at pasa, ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng lahat. Ang lahat. Ngunit sa gitna ng aking kalungkutan, may isang boses sa loob ko na bumulong muli. Ang pinakamadilim na oras ay bago sumikat ang araw. Niyakap ko ang aking sarili. Hindi ako susuko. Hindi ako hahayaan na manalo ang kasinungalingan. Hindi ako hahayaan na sirain nila ako. Biglang may tumawag sa aking telepono. Isang delivery message. Isang sobre na may tatak na Lakan de la Cruz. Binuksan ko ito. Isang formal na imbitasyon sa kanyang birthday party, ang kanyang kaarawan, kung saan siya ay magiging ganap na hari ng kanyang mundo. At sa dulo, may isang maliit na sulat kamay. Huwag kang lumiban. Ito ang araw ng iyong pagtatapos.
Isang nangiti ang lumabas sa aking mga labi. Ngunit hindi ito ngiti ng takot. Ito ay ngiti ng paglaban. Huwag kang mag-alala. Lakan, bulong ko. Sinisira ang imbitasyon. Hindi ako liliban. Ito ang araw ng iyong katapusan. Ang imbitasyon ni Lakan ay hindi banta sa akin. Ito ay hamon. Isang paanyaya sa isang labanan na matagal ko nang pinaghahandaan. Ang kanyang kaarawan. Ang araw na yon ay magiging araw ng kanyang pagkabigo at araw ng aking pagbangon. Luntian, sigurado ka ba dito? Tanong ni Laura. Nag-aalala nang ipakita ko sa kanya ang imbitasyon at ang aking plano. Delikado ito. Kung may connection sila, maaaring mangyari ang masama sa iyo sa publiko. Hindi ako natatakot, Laura. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Ito na ang pagkakataon ko. Ang huling pagkakataon na mailantad ang lahat at hindi ko ito papalampasin. Sa mga sumunod na araw, naging abala ako sa paghahanda. Hindi lang sa mga ebidensya, kundi maging sa aking sarili. Kailangan kong maging malakas, kalmado, at handa sa anumang mangyayari. Ginawa naming kopya ang lahat ng dokumento, ang medical records ni Lakan, ang DNA test ni Marco at Sariwa, ang medical report na nagsasabing hindi buntis si Sariwa, at ang mga financial records na nagpapatunay sa mga katiwalian ni Lakan. Ang lahat ng ito ay inilagay sa iba't ibang lugar, sa ilalim ng pagbabantay ng mga taong pinagkakatiwalaan ni Laura bilang backup. Bukod sa mga legal na ebidensya, nagplano rin ako ng mga paraan para makakuha ng suporta ng publiko. Kung susubukan nila akong siraan muli, kailangan kong may panlaban. Sa loob ng ilang araw na yon, pakiramdam ko ay hindi ako natutulog. Ang aking isip ay patuloy na gumagana. Nag-iisip ng bawat posibleng senaryo, bawat posibleng tanong, at bawat posibleng sagot. Naalala ko ang mga panahong nasasaktan ako. Ang mga gabing umiiyak ako. Nagtatanong kung bakit nangyari ito sa akin. Ngunit ngayon, ang mga alaala ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang bawat sakit ay naging gasolina. Sa araw ng kaarawan ni Lakan, naghanda ako ng maaga. Hindi ako nagbihis para sa isang paghihiganti. Nagbihis ako para sa isang pagtatagumpay. Isinuot ko ang isang kulay emerald na gown na minsan ay ibinigay sa akin ni Lakan. Simbolo ito ng kapayapaan, ng pag-asa, at ng pagbangon. Habang nagme-makeup ako, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mga mata ay hindi na malungkot o takot. Mayroon itong apoy ng determinasyon. Kaya ko ito. Bulong ko sa aking sarili. Ito ang aking laban. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Si Laura. Kasama niya ang dalawang lalaki, mga personal security guards na kanyang inarkila para sa gabing iyon, para sa kaligtasan ko. Handa ka na ba? Tanong ni Laura. May halong pag-aalala sa kanyang boses. Ngumiti ako. Mas handa pa ako kaysa sa inaakala nila. Nang dumating kami sa venue ng birthday party ni Lakan, isang malaking ballroom sa isang 5-star hotel, nakita ko ang pagka-eksklusibo nito. Mga kilalang tao, mga politiko, at mga negosyante. Ang lahat ay naroon, nagpapanggap na masaya, tulad ng lagi. Si Lakan ay nakatayo sa gitna ng silid, kasama si Sariwa na may ngiti sa labi, nagpapanggap na buntis at masaya. Nakatingin sila sa akin ng may halong pagtataka at pangaasar. Hindi nila inaasahan ang aking pagdating. Ang aking pagpasok ay naging sentro ng atensyon. Ang lahat ng mata ay nasa akin. Narinig ko ang mga bulungan, ang mga tanong, ang mga pagtataka. Ngumiti ako. Naglalakad ng matatag. Direkta papunta sa kanila. Ang aking mga security guards ay tahimik na sumusunod sa akin. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang aking muka ay kalmado at buo. Inabot ko ang isang baso ng champagne mula sa waiter. Tumingin ako kay Lakan at pagkatapos ay kay Sariwa. Nagtaas ako ng baso, isang eleganteng galaw.
ngunit puno ng matalim na kahulugan. Sa ikalimang taon ng kasal namin, Lakan, sabi ko, ang aking boses ay malinaw at malakas, sapat para marinig ng mga nasa malapit. At sa simula ng bagong kabanata ng ating buhay, ang nangiti ni Lakan ay nag-alangan. Ang nangiti ni Sariwa ay nanigas. Alam kong naramdaman nila ang init ng aking banta. Ang aking toast ay parang isang patalim na tumusok sa kanilang mga puso. Ang mga mata ni Lakan at Sariwa ay nanlaki, puno ng pagkabigla at takot. Ang mga bulungan sa paligid ay unti-unting lumakas habang sinusuri ng mga bisita ang paghaharap namin. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako papunta sa gitna ng ballroom kung saan may stage na inihanda para sa kaarawan ni Lakan. Hiniling ko sa isang waiter na ibigay sa akin ang mikropono. Nag-alinlangan siya, ngunit dahil sa aking matatag na titig at sa presensya ng aking mga security, ibinigay niya ito. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ko. Ang aking boses ay kalmado at malinaw, kahit na ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Maraming salamat sa pagdalo sa kaarawan ng aking asawa, si Lakan de la Cruz. Tiningnan ko si Lakan na ngayon ay namumutla at nanginginig. Si Sariwa ay nakahawak sa kanyang braso, ang kanyang muka ay puno ng takot. Gusto kong mag-share ng isang kwento. Patuloy ko. Isang kwento tungkol sa pag-ibig, pagtataksil, at ang katotohanan na mas masakit pa kaysa sa isang kasinungalingan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay nagulat, ang ilan ay nagtataka, at ang ilan ay tila excited sa drama. 5 taon na kaming kasal ni Lakan, sabi ko. Ang aking tinig ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit mabilis na naging matatag. 5 taon na akong nagtitiwala, nagmamahal, at nagbibigay ng lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may mga lihim na itinatago. Naglakad ako papalapit kay Lakan at Sariwa. Ang aking mga mata ay direktang nakatingin sa kanila. Sa araw mismo ng aming anibersaryo, nalaman ko ang katotohanan. Nalaman ko na ang aking asawa at ang aking pinsan ay nagtataksil sa akin. Isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga bisita ay nagulat. Si Lakan at Sariwa ay naging mas putla. Ngunit hindi lang yun ang katotohanan, sabi ko. May mas malalim pa, may mas madilim pa. Lakan! Tiningnan ko siya. Alam mo ba ang ibig sabihin ng salitang azoospermia? Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Nagsimula siyang umiling, ngunit huli na ang lahat. Inilahad ko ang medical report ni Lakan. Ayon sa kanyang medical records, si Lakan de la Cruz ay diagnosed na may irreversible azoospermia. Ibig sabihin, siya ay permanenteng baog. Hindi siya kayang magkaanak. Ang silid ay biglang naging napakatahimik. Ang lahat ay nakatingin kay Lakan, na ngayon ay tulala at halos hindi makahinga. Kung ganoon, sabi ko, lumipat ang aking tingin kay Sariwa. Paano mo nasabing buntis ka, Sariwa? At paano mo nasabing si Lakan ang ama? Hindi nakasagot si Sariwa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Inilabas ko ang mga litrato ni Sariwa at Marco at ang DNA test. Nagawa kong malaman na ang ama ng anak na ipinagmamalaki mo, Sariwa, ay hindi si Lakan, kundi si Marco, ang iyong dating kasintahan. Muling nagsimulang magbulungan ang mga tao, mas malakas ngayon. Ang ilang mga babae ay napahawak sa kanilang bibig sa gulat. At hindi pa doon natatapos, patuloy ko, ang aking boses ay nagpapakita ng matinding lamig. Dahil ang katotohanan ay, Sariwa, hindi ka buntis. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, isang malaking panloloko para makuha ang pera at ari-arian ni Lakan. Inilahad ko ang medical report na nagpapatunay na hindi buntis si Sariwa. Ang bawat pahayag ay parang isang suntok sa kanila. Hindi na makatiis si Lakan. Nagsisinungaling ka, luntian,
Baliw ka na. Walang katotohanan ang sinasabi mo. Baliw? Tanong ko. O sadyang bulag ka lamang sa katotohanan, Lakan? Ang iyong mga katiwalian sa kumpanya, ang iyong mga utang sa sugal, at ang iyong plano na ipasa ang kontrol ng kumpanya sa tiyuhin ni Sariwa. Inilabas ko ang mga financial records at ang kopya ng email ni Lakan. Ang lahat ng ito ay ipinakita ko sa projector na nasa likod ng stage para makita ng lahat. Ang silid ay naging isang kaguluhan. Ang mga flashes ng camera ay kumikinang. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong. Si Lakan at Sariwa ay napapalibutan ng mga tanong at akusasyon. Hindi! Sigaw ni Sariwa na ngayon ay lumalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit at puot. Nagsisinungaling ka, Luntian. Sinisiraan mo lang kami. Itinaas niya ang kanyang kamay. Handa akong sampalin. Ngunit mabilis akong nakakilos. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang aking mga mata ay direktang nakatitig sa kanya. Hindi mo na ako kayang saktan, Sariwa, sabi ko. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Tapos na ang laro mo, ang laro ninyong dalawa, at ngayon, ipaparanas ko sa inyo ang sakit na pinaranas ninyo sa akin. Ang buong mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang mga flashes ng camera ay parang mga kidlat na bumulag sa akin. Ang mga bulungan ng mga bisita ay naging sigaw ng paghuhusga. Ang ngiti ni Luntian ay hindi ng ngiti ng babaeng minsan kong minahal, kundi ngiti ng isang matalim na berdugo. Hindi! Nagsisinungaling siya. Sigaw ko. Pilit na kumakapit sa huling hibla ng aking dignidad. Ang pawis ay bumuhos sa aking noo. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Si Sariwa ay naging mas baliw. Huwag kang maniwala sa kanya. Sinisiraan lang niya tayo dahil selosa siya, dahil hindi niya matanggap na mas maganda ako kaysa sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga ebidensya na inilatag ni Luntian ay hindi maipagkakaila. Ang medical records ko, ang DNA test, ang financial reports, ang lahat ay totoo. Lakan, Sariwa de la Cruz, inaresto kayo para sa kasong estafa, falsification of documents at adultery, sabi ng isang pulis na biglang lumitaw sa gitna ng kaguluhan kasama ang ilang unipormadong opisyal. Nagulat ako. Paano niya nagawa ito? Si Luntian. Iba na siya. Ngunit may isang bagay na pumasok sa aking isipan. Ang aking huling baraha. Ang tanging bagay na maaaring makasira kay Luntian. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ko. Pilit na inagaw ang mikropono mula sa isang reporter. Luntian, akala mo ba na ikaw lang ang may hawak ng sikreto? Akala mo ba na ikaw lang ang malinis? Ang mga mata ng mga tao ay bumaling sa akin. Nakita ko ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Isang pagkakataon. Luntian, patuloy ko. Ang aking tinig ay puno ng galit at desperasyon. Gusto mong magpakabanal? Gusto mong magpakabida? Pero alam ba ninyo, mga kababayan, kung saan napupunta ang pera ng kanyang charity projects? Alam ba ninyo na ginagamit niya lang ang mga proyektong ito para sa kanyang sariling kapakanan? Para sa kanyang negosyo? Muling nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay nagsimulang magtanong. Si Sariwa, na ngayon ay nasa tabi ko, ay mabilis na nakabawi. Oo, ang lahat ng kanyang kabutihan ay palabas lang. Isang malaking front. Pinapakita niya lang na mabait siya. Pero sa loob, isa siyang masahol pa sa akin. Nakatayo si Luntian sa harap ko. Kalmado, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Hindi siya nag-alala. Ipinagmamalaki mo ang iyong mga proyektong pantulong sa mga kababaihan? Tanong ko. Pero alam ba ninyo na ang lahat ng mga proyektong yon ay hindi pa ganap na naipatupad? Na ang mga pondo ay hindi pa naibibigay? Nagsisinungaling siya sa inyo.
Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang pagdududa mula sa mga tao. Ang ilang mga mukha na dating puno ng simpatiya ay nagpakita ng pagkalito. Maaring manalo pa ako, maaring masira ko pa siya. Mayroon akong mga ebidensya. Sigaw ko. Akala ko ay nakahawak na ako sa huling sandata. Mga lihim na bank accounts, mga transaksyon na hindi tugma. Ang lahat ng yan ay nasa akin. Nagulantang ang mga pulis. Nagkaroon ng bahagyang pagkalito. Ngunit si Luntian ay nanatiling kalmado. Tiningnan niya ako. Isang tingin na parang nakikita niya ang bawat galaw ko, bawat kasinungalingan ko. Salamat sa pagpapaalala, Lakan, sabi ni Luntian. Ang kanyang tinig ay malinaw at malakas. Nakalimutan ko palang banggitin ito. Naglabas siya ng isang maliit na USB drive mula sa kanyang bag. Hindi ko alam kung ano yon. Ngunit nakita ko ang pagtaas ng kanyang ngiti, isang ngiti na hindi ko kailanman nakita. Isang ngiti ng isang tao na handa sa lahat. Ang lahat ng ito, sabi niya, hawak ang USB drive, ay ang komprehensibong audit report ng aking mga proyekto. Kasama ang mga resibo, ang mga benepisyaryo, at ang mga plano para sa hinaharap. Hindi lang yan, Lakan. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa bawat donasyon at bawat sentimo na ginamit ay online at accessible sa publiko. Transparent ang lahat. Kinonekta niya ang USB drive sa projector. Sa isang iglap, lumabas ang isang detalyadong website. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng mga litrato ng mga kababaihang natulungan, mga testimonya, at ang bawat transaksyon. Walang maitago, walang maikukubli. Ang mga tao sa silid ay nagsimulang magpalakpakan, hindi para sa akin, para kay Luntian. Ang aking mukha ay naging abo. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking huling baraha ay nauwi sa wala. Ito na ang katapusan. Naramdaman ko ang kamay ng isang pulis na humawak sa aking balikat. Sumama kayo sa amin, Mr. De La Cruz. Tiningnan ko si Sariwa na ngayon ay umiiyak, ang kanyang makeup ay lumalabo. Ang kanyang mga pangarap ng kayamanan ay nawasak. Ang kanyang kasinungalingan ay nabunyag. Huling tingin ko kay Luntian. Nakatayo siya doon, nakangiti. Hindi itong ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng pagtatagumpay. Isang ngiti ng isang babaeng nakalaya mula sa kanyang mga kadena. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi ito para sa kaarawan ni Lakan, kundi para sa katotohanan, para sa katarungan. Ang aking puso ay napuno ng kakaibang damdamin, hindi kasiyahan sa pagbagsak ng iba, kundi kapayapaan sa wakas ay nailantad ang katotohanan. Tiningnan ko si Lakan at Sariwa na ngayon ay inaaresto ng mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan, galit at pagkabigo. Hindi na sila ang mga mayayabang at mapanlinlang na tao na nakilala ko. Ngayon, sila ay mga simpleng kriminal na nahuli sa kanilang sariling bitag. Habang inaakay sila palabas, sinubukan ni Sariwa na lumaban, ngunit huli na ang lahat. Nagsisinungaling kayo, mga sinungaling kayo. Sigaw niya habang kaladkad siya. Manahimik ka, Sariwa, sabi ng pulis. Tiningnan ako ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi pa tapos ito, Luntian. Babalik ako. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Ngumiti ako. Ang tanging pagsisisihan ko ay ang matagal kong pagiging bulag. Lakan. Ngayon, malinaw na ang lahat. Nang tuluyan silang mawala sa paningin, humarap ako sa mga tao. Ang mga reporter ay nagsimulang magtakbuhan papalapit sa akin, puno ng tanong. Miss De La Cruz, ano po ang susunod ninyong hakbang? Totoo po ba ang lahat ng inyong sinabi? Ano po ang pakiramdam ninyo ngayong nailantad ang katotohanan? Humawak ako sa mikropono. Ang aking tinig ay kalmado at matatag. Ang lahat ng aking sinabi ay katotohanan.
at may sapat na ebidensya para patunayan. Ang susunod na hakbang, ang katarungan ay magaganap. Ipagkakatiwala ko na ito sa batas. Isang babae mula sa publiko ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Luntian. Salamat sa tapang mo. Sa tagal-tagal na, mayroon ding naglakas loob na ilantad ang katotohanan. Hindi lang siya. Maraming kababaihan ang lumapit, nagbigay ng suporta at paghanga. Ang kanilang mga salita ay parang balsam sa aking mga sugat. Alam kong marami sa atin ang nakakaranas ng pagtataksil, ng pang-aabuso, ng kasinungalingan. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng emosyon. Ngunit huwag tayong matakot. Huwag tayong susuko. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katarungan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Naalala ko ang mga araw na pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Ang mga gabing umiiyak ako. Ang mga sandaling gusto kong sumuko. Ngunit ngayon, alam kong hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, ang lahat ng news outlets ay naglalaman ng kwento tungkol sa The Fall of Lacan de la Cruz at The Rise of Luntian. Ang aking website para sa charity project ay umabot sa milyon-milyong views. Ang suporta ay dumating mula sa lahat ng sulok ng bansa at maging sa ibang bansa. Ngunit ang pinakamahalaga sa akin ay ang pagtanggap ng aking pamilya. Niyakap ako ng aking ina at kapatid. Puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Hindi sila nagalit, hindi sila nahiya. Bagkus, naging mas matatag ang aming samahan. Anak, ipinagmamalaki ka namin, sabi ng aking ina, habang umiiyak. Ang tapang mo, ang iyong lakas. Sa loob ng ilang linggo, naging abala ako sa pagharap sa mga kaso ni Lacan at Sariwa. Ang kanilang mga abogado ay sumubok na ipagtanggol sila, ngunit ang ebidensya ay napakatibay. Si Lacan ay nahaharap sa maraming kaso, kabilang ang estafa at falsification of documents. Si Sariwa naman ay nahaharap sa kasong estafa at perjury. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska at ang kanilang reputasyon ay tuluyang nawasak. Hindi na ako nagtagal sa aming bahay. Ibinigay ko ang lahat ng koneksyon ko kay Lacan sa kanya at umalis ako. Hindi na ako bahagi ng kanyang mundo. Bumalik ako sa aming lumang ancestral house, ang malaking dintrang na iniwan sa akin ng aking lola. Ang lugar na minsan ay puno ng kalungkutan, ngayon ay puno ng bagong pag-asa. Tiningnan ko ang malawak na hardin. Ang mga bulaklak ay namumukadkad. Ang simoy ng hangin ay sariwa. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Ito na, bulong ko. Ang bagong simula. Isang taon ang lumipas. Ang malaking dintrang na minsan ay saksi sa aking mga luha ay ngayon ay punong-puno ng tawanan, pag-asa at bagong buhay. Ang luntiang hardin ay hindi lang basta hardin, kundi isang silid-aralan. Ang lumang mansyon ay naging kanlungan. Tinawag ko ang lugar na ito na Luntiang Kanlungan. Ito ang sentro ng aking advokasya. Isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, pagtataksil at karahasan. Dito, nagbibigay kami ng suporta, legal aid, psychological counseling at vocational training para makabangon silang muli. Bawat umaga, nagigising ako ng may ngiti. Wala ng takot, wala ng galit. Ang mga sugat ng kahapon ay naging pilat na nagpapaalala sa akin ng aking lakas. Isang hapon, habang nagtuturo ako sa mga kababaihan kung paano gumawa ng mga handicrafts, lumapit sa akin si Laura. Luntian, may balita ako tungkol kina Lacan at Sariwa. Ano yon? Tanong ko kalmado. Hindi na ako kinakabahan sa kanilang pangalan. Si Lacan, hinatulan ng 10 taong pagkakakulong at naghihirap sa loob ng kulungan. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng nalugi. Ang kanyang pamilya ay nawalan na rin ng lahat. Nag-iba ang ekspresyon ni Laura. Si Sariwa naman, nanganak, isang baby boy.
Ngunit iniwan siya ni Marco. Walang-wala rin siya ngayon. Puno ng pagsisisi. Hindi ako nagsalita. Hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay. Nakaramdam ako ng lungkot. Hindi para sa kanila, kundi para sa kapalaran ng isang batang walang kamuwang-muwang na isinilang sa isang mundo ng kasinungalingan. Naway matuto sila. Iyon lang ang nasabi ko. Hindi ko kailangan ng paghihiganti. Ang aking kapayapaan ang pinakamalaking paghihiganti. Pagkatapos ng klase, naglakad ako sa hardin. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa iba't ibang kulay. Ang dating tuyong lupa ay nabuhay muli. Tulad ko, naalala ko ang dating luntian, ang babaeng takot, bulag at walang boses. Ngayon, iba na ako. Ako ay isang luntian na matapang, malakas, at may boses. Ako ay isang luntian na naging liwanag sa dilim. May lumapit sa akin. Isa sa mga babaeng tinutulungan namin, si Aling Nena. Salamat po, Ma'am Luntian. Dahil po sa inyo, nagkaroon ako ng bagong buhay. Nagkaroon ako ng pag-asa. Niyakap ko si Aling Nena. Ang bawat ngiti ng mga kababaihan sa Luntiang Kanlungan ay nagpapatunay na ang aking pinili ay tama. Ang pagbabago ng kanilang buhay ay ang aking misyon. Sa dapit hapon, umakyat ako sa balkonahe ng mansyon. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran. Nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Ang simoy ng hangin ay yumakap sa akin. Napakatahimik, napakabait ng mundo. Isinara ko ang aking mga mata, huminga ng malalim. Ang pagtataksil ni Lakan at Sariwa ay hindi nagtapos sa akin. Ito ay nagsimula sa isang bagong ako. Isang ako na mas buo, mas malakas, at mas malaya. Ang aking buhay ay hindi na isang fairy tale na sinira. Ito ay isang tunay na kwento ng pagbangon, ng katarungan, at ng walang hanggang pag-asa. Ang Luntiang Kanlungan ay hindi lang isang lugar. Ito ang aking pamana. Ito ang aking bagong umaga. Ngumiti ako. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kung saan sumisikat ang araw kinabukasan. Isang bagong simula. Isang bagong araw, isang bagong luntian.